Ako muna magvo-voice over ngayon. Inabot na kami ng gabi sa daan. Sobrang haba kasi ng PAMI, madilim pero okay lang, may mga kasabay naman kaming motorista eh. At ayun na nga, nakarating na kami kung saan kami mag-i-stay. Overnight na lang kami, may pasok din kasi kami bukas. Dito kami mag-i-stay sa Balagbag Cottages Rental. Magkakamag-anak pala sila dito, tabi-tabi. Pero dito naman napili kay kuya. Doon dapat kami sa una, kaya lang hindi sila nag-a-allowed ng tent pitching. Kaya dito na lang kami. Yan yung mga kapatid ko. Kambal nga pala sila, pero hindi sila magkapares ng size. First time nila sumama sa camping, excited nga sila. Pero dapat talaga hindi sila kasama. Panggulo lang. Naisip na din namin isama, walang tagakuha ng picture eh. Naiisip na namin mag-unpack niyan para magsimula na kami magkabit ng tent. Pero sabi ni Paul, wag muna. Check daw muna namin yung area kung maganda. Kapili na kami ng spot kung saan magandang magtayo ng tent. Kaya ayan, papakita namin sa inyo kung paano kami bumuo ng tent. Medyo mahirap lang kasi madilim dun sa area na napili namin. Medyo puno na din kasi nung pumunta kami dun eh. Buti na lang yung tent namin na bagong bili. Easy lang siya ikabit. Pagtapos namin magkabit ng tent, kumain na kami. Tapos may nakita kami nag-iilaw-ilaw, nakagaya na din kami. Yung mga ilaw-ilaw nga pala kapag ka naglo-low tide na, yung mga naiiwan na isda, sumisipit-sipit sila dun sa mga bato. Kaya iniilawan sila ng mga taga dun, nakakahuli sila dun. Nakagaya na rin sila kasi wala namang ginagawa. Nung una ayoko sumama pero parang narinig ko sila na ang saya nila, kaya nakijoin na din ako sa kanila. Masaya pala mag-ilaw-ilaw kasi makikita mo yung mga isda. Natatrap sila dun sa mga bato sa gilid-gilid. Pinapakita ng kapatid ko yung mga nakuha niya. Sabi ko nga, bakit kinuha niya yung kumang, di naman yung nakakain. Pero gusto niya lang daw kasi daw lumalakad-lakad eh. Grabe, akala ko pag bumili ka ng tent, ayun na yun. Madami pa pala kaming dapat bilhin. Di namin expected to, inulan kami. Pero alam namin na masama yung panahon. Di lang namin alam na ganito pala yung nangyayari. Ang ending, puyat kami lahat. Hay. Kinabukasan, nakita ko si Paul tsaka si Allison. Nasa labas na sila, nasa may pangpang. Nagsuswimming na sila. Mga nakapantulog pa nga kami niyan eh. Sobrang lamig pala dyan kapag ka umaga. Umaambon pa rin yan, pero napagdesisyonan na namin mag-swimming. Kasi basang-basa na kami sa loob pa lang ng tent. Gumaganda na yung panahon. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kagwapo yung boyfriend ko. Joke, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito sa Balagbag Beach. After namin maglakad-lakad, napagdesisyonan na namin na mag-almusal. Meron nga pala silang silog dito. Masarap yung mga tinitinda nila. Kala nga namin hindi masarap, pero na-surprise kami. Ang sarap niya. Malambot yung pork, tapos yung kanin may lasa din. Wala ko nga motivational rice eh, nakakagana kasi. Kitang-kita naman sobrang kabusugan yung kapatid ko, nagpagulong-gulong na lang sa halo. Inaya kami ni Paul banda dun sa batuhan. Nakita niya kasi na meron dun nanguhuli. Di ko nga alam kung may nahuhuli siya dyan eh. Sobrang lakas ng alon ng mga panahon na yan. Medyo umaambon-ambon pa rin yan. Pero napagdesisyonan namin na maglakad-lakad. Sobrang ganda ng Balagbag guys. Mabato lang. Pero aesthetic naman sa mga picture. Gumanda na yung panahon kaya nagkaayaan na kami na pumunta naman sa Balagbag Falls. Katapat lang yun nung cottage na pinag-i-stayan namin. Maglalakad ka lang ng onte, mararating mo na kung nasan yung Balagbag Falls. Ay, ba pa yung phone? Oo. Oo, magkaiba. Ba yung phone?
Maibigyan ng ano, sa group of 4, isang user fee na lang bibigyan niya. So, 6 plus isang user fee na 40, 280 po. Yan, nakalagay dyan ha. Dahil pag nakabook na sa 40 ang bawat isa. Kung nakabook kayo sa at kayo ay bumili ng ganito, ipakita nyo lang, hindi ko kayo bibigyan dito. Nga pala yung bayad. Kapag nakapagbayad ka na dun sa beach, meron ka pang babayaran dito. Meron sisingilin sa inyong environmental fee at meron ding individual fee na sisingilin sa bawat isa na gusto pumasok sa falls. Ang sabi sa amin, mga 3 minutes na lakaran lang daw ay mararating na namin ang Balagbag Falls. At yan na nga, bumungat na sa amin ang napakagandang Balagbag Falls. Maganda na din pala yung daan kung gusto nyong umakyat doon. Sementado na kasi yung gilid niyan. Dati kasi kawayan lang yan. Oo nga pala guys, sabi sa amin nung caretaker dito, malalim daw yan. 2 tao daw yung katumbas ng lalim niyan. Kaya daw wag basta-basta magdadive kung gusto namin magdive. Madumi yung tubig nung pumunta kami dyan, kakatapos lang kasi ng ulan. Pero feeling ko kung hindi maulan, maganda yung tubig dyan. Diyan sa paakyat na yan, makikita nyo kung gaano kaganda yung buong Balagbag. Dapat talaga mga naka-crocs kayo kung pupunta kayo dito sa falls. Ingat lang ha, kasi medyo mabato. Hindi pala medyo, mabato pala talaga dito. Huwag kayong tama rin na magdala ng tsinelas. Si Paul kasi hindi siya nagdala ng tsinelas niyan. Nagtanong pa nga siya kung magkano yung tsinelas kasi may nagbebenta dun. 100 isa na mahalan siya. Kaya tinuis niya na lang, nagpaa na lang siya. Kahit magkakasugat-sugat na yung paa niya dyan, kulang kaysa bumili siya ng 100 pesos na tsinelas. Kapag pala aakyat kayo dun sa taas, kailangan 2 kamay, wala kayong hawak na cellphone. Nahirapan kasi ako kasi yun kumukuha sa kanila ng video niyan. Madulas kasi yung mga bato, may mga lumot-lumot na. Hindi na ako sumama, sabi ko kay Paul, stay na lang ako dun, kukunan ko na lang sila ng video. Kaya ayan, kaway-kaway na lang sila sa akin. May ini-explain pa nga ako kung ba't hindi ako dyan sumama Pero di na nasama dito, masyado na kasing mahaba. Umalis kami dyan, bumalik lang kami ulit. Pagbalik namin may mga tao na. Nung unang punta namin, walang tao as in kami lang talaga. Kung makikita nyo, medyo hindi na kulay kanal yung tubig. May mga bata na rin na nagdadive. Grabe yung batang yan guys. Alam nyo ba na umakyat siya sa sanga? Tapos bigla siyang nag-dive. Ang lakas ng loob niya, grabe. Napapalakpak nga kami. First time ko kasing makakita ng nagda-dive sa mataas. Takot kasi kami mag-dive. Wala man lang sa amin nag-ating. Ayan si Polo. Kala ko nga tatalon siya. Sabi niya kasi gusto niya tumalon Kaya nag-okay sign ako dyan. Pero na-realize ko, hindi pala talaga siya tatalon kasi takot siya tumalon Sabi ko sa mga kapatid ko, mag-picture kami, pero walang kukuha. Kaya vinidyo ko na lang, ipopost-post ko na lang yan para makakuha na magandang siya. Kaya nang si Paul ayaw makisama, lagi siyang ganyan pag nagpipicture kami. At dahil YouTube channel niya to, kailangan may shot siyang ganyan. Gusto niya lagi siyang merong ganyan Liligo lang siya. Mag-i-stay lang ako dyan, hindi ako nagsasalita dyan. Kukunan ko lang siya hanggang sa matapos siya dyan. At dahil nasa beach kami, nagkayayaan sila na pumunta ng wet market para bumili ng mga sariwang isda. Kung napapansin nyo, maulan pa rin. Pero tiniis na lang namin kahit masakit sa balat para lang makakain kami ng sariwang isda. Di na din namin na-videohan kung paano kami nakabili ng isda. Basta ayan na lang. Kung nakikita nyo, ginagayat na namin yung isda. Bumili nga pala kami ng isang bangus, isang tilapia. Bumili na din kami ng kamatis. Meron din kaming biniling mga talong. At meron din kaming biniling magic sarap. Syempre. Kung napapansin nyo, ginagayak na ni Paul at ni Allison yung isda para rekta ihaw na. Nang biglang nakisali si Isabel at tinawakan niya yung hindi ko alam kung ano yun, komang ba yun? Ay, hinawakan niya yung alimasag, tumalsik, gumalaw. Naglakad kasi At sisimulan na namin mag-ihaw. Papadingasin na nga pala ni Paul. Ang bilis naman dumingas, di ko man lang nasabi. Pero ayan, inihaw na namin. Kasama na dyan yung mga nahuli nila nung gabi.
Kita nyo ba yon? Ang cute, diba? Hindi ka na na-videohan pero tapos na kami kumain yan. Low tide na nga pala ng mga panahon na yan. Kita nyo yung mga batong yan? Diyan kanina gumugulong-gulong yung kapatid ko. Sabi niya kaya pala te ang dami kong sugat. Bato na pala yung lahat. At syempre maganda na ang panahon. Kaya syempre magpipicturan na kami. Buti nga kasama ko tong dalawang kapatid ko. May mga magaganda kaming picture. Dito kasi kay Paul wala ka maaasang magandang picture. Kahit nga video, ang papangit ko, kaya naiisip ko na lang lagi na mag-voice over, tsaka magawa ng picture. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang balagbag. Kayo pa sana naming umuwi, ngayon pa lang kasi namin nakikita kung gaano kaganda ang balagbag. Pero may pasok kasi si Allison yan, duty pa siya mamayang gabi. Kaya kailangan na namin simulang bumiyahe para hindi kami abutin sa PAMI ng gabi. Nakakatakot kasi dun kapag gabi eh. Ganyan pala kaganda yung mga dinaanan namin papunta sa beach. Sobrang dilim na kasi niya nung bumiyahe kami. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung biyahe namin pa uwi. Ayun lang. Bye! Sama kayo ulit sa next ride namin. Bye-bye!